Mabilis itinanggi ng Malacanang at ni Senator Amy Marcos ang alegasyon ni Ramil Madriaga na umano'y nagkasundo ang BBM Sara Uniteam ng term sharing o paghahati ng termino sa pagkapangulo. Samantala, sa dami ng akusasyong ibinato ni Madriaga kay VP Sara, inamin ng bise na pinakatinamaan siya sa alegasyong may tumulong umano sa kanya na makapagtapos ng abogasya. Bakit magte-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo para kay Inday. Mariing itinatanggi ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at matalik na kaalyado ni Vice President Sara Duterte na si Senator Amy Marcos ang umano'y planong term sharing sa pagitan ni na PBBM at VP Sara nang magdesisyon ang dalawang kumandidato noong 2022 elections. Agad inalmahan ni Senator Amy ang alegasyon isang araw matapos itong sabihin sa House Justice Committee hearing nitong April 14 nang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD kasi nungalingan yun. Personal na pakiusap ni Senator Amy sa kapatid, huwag hayaang gamitin ng iba si Madriaga para sa anya ay kasinungalingan. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Una na ring nilinaw ng Malacanang na walang ganitong kasunduan. Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganoon ang Pangulo. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Kasama pa sa alegasyon ni Madriaga ang umano'y planong paglason at pagpatay ng kampo ni VP Sara kay PBBM kung hindi nito isusuko ang pagkapangulo. Bagay na ipauubayan na ng palasyo sa National Bureau of Investigation. Ang NBI po, kayo po ay nakatagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. Samantala, the more he speaks, the better for the Vice President's defense. Hindi naman umalma at sa halip ay ikinatuwa pa ng kampo ni VP Sara ang pagsalang sa kamara ni Madriaga. Giit ng abogado ng bise, lalo lang napatunayan ang pagsisinungaling umano ni Madriaga. Kaya naman pinag-iisipan na ng kanilang kampo ang paghahain ng panibagong perjury complaint laban rito. He didn't have any evidence to support the critical allegations that he had against the Vice President and even the former President Duterte. Pero sa dinami-rami ng mga akusasyon ni Madriaga kontra kay VP Sara, kabilang ang umano'y pagwawaldas sa daang milyong pisong confidential funds sa loob lang ng isang araw at hindi 11 araw. Sa isang partikular na issue lamang sumagot ng diretsahan ang ikalawang Pangulo. Ang isyung mahina umano sa academic si VP Sara kaya may tumulong umano sa kanya upang makapagtapos ng law school. Sa statement ni VP Sara, iginiit niyang kinumpleto niya ang kanyang pag-aaral sa kanyang sariling pamantayan dahil mas pinili niya ang balanseng pamumuhay sa halip na puro aral lang. Sa huli, muling binatikos ni VP Sara ang impeachment complaint sa hearing sa Kamara na anya'y patunay ng pang-aabuso at korupsyon umano ng mga miyembro ng Kongreso.